namin ngayong araw. Thank you po sa panibagong araw na pinagdalog niyo sa amin. I-bless niyo po ang mapag-isa na narito at bigyan niyo kami ng sapat na katalinuhan at kalakasan na aming magagamit sa aming pang-araw-araw na gawain. Naway kayo po ang mamuna sa buhay ng bawat isa. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala sa isip, salita at gawa. In Jesus' name we pray. Amen. Muli magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali po. Ayan, bago kayo pagsipagupo sa inyong upuan, maaari bang pakipuli mo na ang mga sabat sa naluluyan na yun? Meron ba tumigas sa akin ng ngayong hapon? Wala po. Yan ang may natutuwa at lahat kayo ay naririto upang may matutunan na yung hapon na talakayan natin ngayon. Bago ako magsimula, meron akong dalawang rules sa klase. Una, pag narinig ninyo ang salitang meet, kayo lahat ay manahimik. At kapag narinig naman ninyo ang salitang one, kayo lahat ay upo ng maayos. Naintindihan ba ang dalawang rules na yun? Opo. Ano na nga ang dalawang rules ko? Kapag meet, Manahimik. kapag one, Good. Bago ako tumuloy o bago ako dumako sa ating unang aralin ngayong hapon, aling ko nang balikan ang ating nakaraang sinalakay. Alam ko, isa sa inyo, alam ko naman na lahat kayo, ay alam ang sinalakay natin itong mga nakaraang linggo. Ano nga ba ang sinalakay natin itong mga nakaraang linggo? Ang ating po pinalakad. Ano nga ang sinalakay natin itong mga nakaraang linggo? Ang ating po pinalakay sa mga karaan ay patungkol sa mga salib ng produksyon at ang implikasyon nito sa pangalawa ng pamumuhay ng tao. Ayan, mahusay. Tama yun. Tama ka niyang bigay. So, maaari ba magbigay kayo ng halimbawa patungkol sa iba't ibang salib ng produksyon na pang-araw-araw na pamumuhay ng tao? Ikaw bang halimbawa ng salib sa produksyon ay ang kapital at ang kita? Ayan, tama. Sino ba, meron ibang ideya na ibang dito? Ang mga lipaano sa Ayan, tama, mahusay. Meron pa ba kayo ibang katanungan? Gustong linawin patungkol dito? Wala. Sigurado kayo wala na? Wala kayong katanungan, kaya nadaan na sa atin ng halis. Ngunit bago yan, meron muna akong ipapalaro sa inyo. Alam ko na lahat kayo alam ito, ang Guess the Picture. Sa Guess the Picture, ihuhulaan ninyo ang mga larawan na ating ipapakita. At sa mga larawan yun ay makakabuo kayo ng mga salita. Naintindihan ba? Kasi dito ay malalaman kung gaano nga ba kayo kagaling kumulan ng mga picture na makikita. So dito ay bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo para sagutin ito. Kapag sagot ay maaaring pakitaas ang kanang kamay upang sumagot upang maiwasan natin ang kabuluhan. So di number 1, ano yan? Ayan, kita. Ayan, mahusay. Nasa video. Pangalawa. Ano yan? Ayan. Nasa. Tama ba? Nasa. Pangalawa. Ayun, malinis na isang panta. Ganon. Ano yan? Ayun, very good.
Yan mga Minsay. Ang galing naman ninyo. So yan. Nung nakikita yung mga pictures na binigay ko sa inyo kanina, ano-ano ang mga pumapasok sa inyong isipan? Ano yung mga idea na pumapasok sa inyong isipan? Ang aming mga idea na nabuo sa mga narawag ito ay nilalaman sa produksyon at pamimili o tawagan ng consumer na kung saan ay may kinalaman sa ating panibagong aralin. Hindi ko kapag pa. Maliban dito sino ba ang may ibang ideya dito pa? May ideya dito. Ang mga larawan ay papakita ng pagkonsumo at mga dahilan ng pagkonsumo kung saan nagpapakita nito ng sariling salin o kung sariling kagustuhan sa ating sarili. Tama. Ito ay ang serbisyo o ang produkto na kung saan ay maaari natin pagkakagustusan gamit ang pera. Ngayon lang, kung pagbibigyan kayo ng isang pagkakataon na bibili ka ng isang produkto at serbisyo, alin sa kanila ang ngayon bibilihin at bakit? Maraming hindi ko ay ang mga pangailangan at alam mo muna at may delikadad ang dapat sa dito. Ayan, tama. Isa lamang ito sa patunay na kayo ay isang matalinong consumer. Ngayon lang, bakit sa aking mga tinalakay sa inyo, mga binigay ko sa inyo kanina? Ano kaya ang magiging para kayo na pinilimaga? Maraming tatalakayin ng mga salit na nakakapagod sa pagpuso. Ayan, nagbigay ka lang sa dalawang palapa. Ngayon lang, ay papanood ako sa inyong video na kung saan ay inyong malalaman kung ano nga ba ang magiging talakayan natin ngayong hapon. Maaari ba kumawa na kayo ng isang kwaderno upang maipala ninyo ang mga mahalagang detalye sa ating panunulit? Yan ang mga pagkakalahan? Okay. Ayan. Naiintindihan na ba yung video na pinanood ninyo? Para kasalanan ninyo ang maintindihan, bago tayo matapos at bago... Ayan, kung mas malaman kung mas maintindihan ninyo yung video ay bago tayo muna mag-download sa talakayan na talaga natin ngayong hapon ay meron muna kung dapat natin matamo at nalayin din na dapat natin matamo ngayong hapon. So, ang gagawin natin ngayong hapon ay pagkatapos ng isang oras at kalahati na talakayan, ang mga mag-aaral sa isasyang na balita ay inaasahan. Number 1, natutukoy ang mga iba't ibang salin na nakaka-apekto sa pagkonsumo bilang isang consumer. Pangalawa, nakakakuha ng isang campaign poster na nagpapakita ng epekto ng pagkonsumo bilang mamamayan. Pangatlo, ay napapahalagahan ng mga kaalaman sa pagkonsumo sa pamamagitan ng balanse at limitadong pagkonsumo. Yun ang gagawin natin sa ating klase ngayong hapon. Natapos na nakapanood ng video. Maganda ba ang video na panood nyo? Totoo? So ngayon, ano ang mga salit na inyong napanood ko? Mga salit na nakakita sa paglusaw mo. Sino ang magbibigay? Kita ko. Kita? Sino pa? Pagkakauna. Ngayon pa ba? Sige, sige. Magtaas ko ng pressure. Magaling. Palapakan natin yung ngayon naman, para sa palawak natin, ang inyong mga halaman patungkol sa mga salin
kaunawaan. Ano naman ang ating dalawang rules? Ang needs at wants. Pag needs, pag wants, okay. Ngayon, ang kalaro natin, suriin ang bawat salip na nakakapit sa pagkusumo at kunan ang bawat diagram na nakalagay dito. Ito, isulat sa isang buong papel ang sagot at kailangan ito sa loob ng 5 minuto. O, tama na ba ang ating pagluto? Okay, paano naman magsimula sa inyong gawain? Simulan na. 5 minuto lang at pagkatapos ay papalitan ito ng 5 kape. Bigyan ng papel o wala papel dyan, bigyan ng papel. Iwasan ang mag-iingay at patingin sa kapilan yung klase na dahil mabawasan kayo ng puntos. Ang dami ng ballpen. Ballpen, may mga isang ballpen. Sino walang ballpen dyan? Yan. Tapos na ba lahat? Okay, nagsusulat pa. Okay, sige. Okay, lang segundo na lang na. Tayo ay na lang. Ano na segundo? Tapos na? Okay, basta na papel sa harapan. Basta na yung papel, tama na. Tapos na, ay manututo. Ito na. Yan. Mga bata, nasilip na. Ano ang needs? Okay. Ngayon, bagay sa inyo mga sagot ay nilagay sa aking gawain. Ano ang pinakamatibay na salik sa pagpuso mo? Sino ang sasagot? Sino? Okay, sige na. Para po sa akin, ang pinakamatibay na salig ng pagkonsumo ay ang isa. Sapagkat sa pagkukonsumo ay ginagamitan ng pera upang mabili ang ibang produkto at serbisyo. Sa pamamagitan ng kita, isang consumer na titiktahan nito ang dami o laki na kaya nitong matanggap. Sa madaling salita ko, kung wala sa pagkakita at walang produkto at serbisyo ang maaaring matanggap ang isang tao. Yan, bigyan natin ng palabas. Kaya, sino pa ako ng iya? Sige, ako yun. Isa sa pinakamatibay na salig ng pagkonsumo ay sa pagbago ng presyo dahil ito yung nangyari at pagkonsumo ng isang tao. Sapagkat, tulad na rin nasa kanina, kapag malaki ang presyo, kailangan ang kanyang konsumo. At kapag mababa ang presyo ay marami ang kanyang konsumo, kaya ang mga mamimili ay nakadepende sa halaga ng isang produkto at serbisyo ng kanyang bilihan. Yan, tama. Magaling. Lahat ng yung mga pinanay lahat ay tama. At hindi tayo nagpapakita na nakakapito sa pagpuso ng ating pag nakakapito sa ang araw-araw na pagpuso mo. Ngayon naman, para mas makalawak natin yung alaman, lalo na tungkol sa pagbabudget o paggastos ng mga pera sa pang-araw, tayo ay magkakaroon ng dalawang gawain. Kung saan ito ay pinamagatang budgetary plan. Dito sa budgetary plan ay nasusulat natin kung paano nga ba kayo mag-budget ng pera, kung paano ang inyong mga kaalaman ay mamalawin, kung paano magamit sa tama ang inyong mga allowance. Batay sa pagkakataon natin, hindi na maitatanggi ang pandemya ng COVID-19 ay marami na nag-epekto sa bansa na maraming sa buong mundo, kabilang na Pilipinas. Ibig sabihin nito, ay naapektuhan din ang pagkonsumo ninyo na sinaalang-alang. Bilang isang mag-aaral, bumuo na isang budgetary plan na kung saan ay isang buong linggong paggastos at sa huling mahali ng taon naman ay ilalagay ang huling ang iba't ibang salary na nakakapekto sa pagkonsumo. Ito ang amon na ipapakita ko sa inyo ang inyong kagayahan. Ito ay nagawin lamang sa loob na 5 minuto. Nawalamaan ba? Para walang mas nakalawin natin. Sa unang amon, ilalagay ninyo ang libuhang paggastos simula Lunes hanggang Linggo.
kung magkano ang inyong allowance sa loob ng isang linggo. At sa ikalawang taon naman, ang mga pag-agastusan. Dito naglalagay kung kayo ba ay pumasok sa 10 piso sa tricycle o bumili kayo ng coke sa cafeteria, o kaya naman ay nagpapel kayo at nakautang kayo. At sa ikalawang taon naman, mga sali na nakakapit sa pagtuto mo. Kung saan dito ay nilagay sa pagkasabis ng mga bilhin, kung kayo ba ay nagutang sa mga klase nyo, nilagay ang pagkakautang. Daw naman ba? Oo. Simulan na ang inyong gawain. Iwasan ang tumingin sa iyong kaklase. Dahil kung kayo nito ay mga papel pag kayo ay natin ang kalulog. Class, iwasan ang mag-inay. Tapos na ba? Oo, medyo malimit na. Hindi pa malakat mo. Simulan na. Pero nakakalit na lang ito. May mata na magyakan. Tingnan mo kung kayo ba yung magawa. Iwasan, tumingin sa klase. Pero na ako may 5 segundo. Tapos na lahat? Ako din na. Ayan, tapos na yung 5 minuto. Tapos na lahat, nasa na sa harapan ng 5 kapit. Yan. Ngayon naman, aalamin natin kung ano ba ang pinaglalagay dito sa inyong mga sinitan. Di ba tayo yung pangalan mo? Okay, ito na lang. Sino ang gusto magpahagi ng mga kanilang ginagamit sa loob ng isang linggo? Sige, ano? Parcel. Ano pa? Ayan. Ano pa yun ba? Sa loob ng isang linggo, simula lunes hanggang linggo, ano pinagamit sa isang ninyo? Sir, Sige. ano po, included ko doon yung pamasahe ko and yung pa-parcel ko, which is yung ones natin din yung mga for projects ko, like for clothes and other areas. Magkano ang iyong allowance sa loob ng isang linggo? 100, ay, 100? Napakalaki ng allowance niya. Sino may walang allowance? Ilan ang allowance? 500. 500 sa isang linggo. Sino ang may allowance sa isang daan sa loob ng isang linggo? Kulang. Kung kulang ng isang daan, ay marami tayong ginagamit sa sal, lalo na ngayon mataas sa mga pamilya. Kaya possible na unang daan. Ngayon, ang sinasabi na pinagawa sa sarili mo may pasel kayo, may mga pagkain kayo ng tanghali, nagpapakita lang yun na hindi lamang once sa kanibis na pinagamit sa sarili sa inyong mga allowance, kundi pinapahalaga din ang inyong sarili paggamit dun sa paggastos ng inyong mga kagustuhan. Pinapagustuhan yung sarili nyo, kahit na ito ay dapat na sa kalooban ko kahit nakapos sa pera. Iba sa atin ay may parcel pa. Tama ba? Ano ba yung parcel ngayon? 85. O, taas ang kamay sa may parcel. Lagyan natin. Okay naman. Kalimutan ko. Go. Ngayon, ano naman sa kalawak ng inyong mga alaman at malalaman natin kung kaya nyo bang i-apply ito sa buong buhay
At tayo ay magkakaroon rin ng tatlong gawain kung saan yun ay nalalaman natin kung kayo ba ay natuto, kung lahat ba ng inyong pinag-aralan sa ating paksa ngayon ay magagamit nyo kaya. Madali lang ito ng activity natin. Familiar ba kayo sa mga larawan ito? Yes, sir. Sa unang hamon, ano mga nakalagay na larawan? Pero ang buka, sa pagmasok sa pananakalagay. Sa ikalawa, ay puso. Ang ikatlo, yan. Dahil sa activity na to, sa gawain na to, ay magpapalawak natin ang inyong kaalaman. Bagay sa kanito, sa gawain na ito, ay susubukin na inyong nalaman at paglawakan sa mga nabasa at iba pang gawain na sumubukas na utan ninyo. Buuin ang chart sa baba, ito, sa pamagitan ng pagsagot sa mga tanong na magkita sa bawat kahon. Ito ay gagawin lamang sa loob ng 5 minuto. Ano ang unang tanong? Unang tanong, anong konsepto ang natutunan mo? Ikalawang tanong, anong mga aral o pagpapahalaga ang nakuha mo? Sa ikatlong tanong, paano ko magagamit ang aking natutunan sa totoong buhay? Naunawaan ba ang aking gawain ngayon? Ilang minuto lang ibigay ko? Ano nang simula ng aking gawain? Pabigyan ng papel ng iba. Sa susunod, magkasuot na sa linig. Okay, mga lakas na pag-wiki na nila dyan. Pabigyan ng... Pahilagin mo na yung wala kang mga ano dyan. Lakas dyan. Wala na. Iwasan ang magingay. Ano ang ating nais mga? Mag-miss? Mag-pass? Okay, simulan na. Sa card, mag-ilalagay dito ang flash-yunan. Sa card, may tanong tayo dito. Mag-ilalagay ang magpapahalaga sa card. Sa mga sayang na lagay. Tapos na ba lahat? Pero nalaman kayo ang titirahan ko lang ako. Kukunin yung mga papel nyo na, tatawagin ko ang bawat isa. Tapos na kailangan? Pero nalaman ko yung titirahan ko lang. Okay, tapos na. Nasa na yung mga papel sa harapan. Tapos, so ito ay papasa na. Tapos na ating 5 minuto. Basa naman yan. Tapos na ang boss natin. Basa na. Pakiabot. Tingnan natin yung mga sagot. Ngayon, sino ang sasagot sa unang tanong? Sino ang gusto magpapagin ng kanilang sagot sa dula? Ang konsepto ay nanatulunan mo. Okay, sa halip. Ang konsepto na aking sulat ay mga saling na nakapapekto sa kasipon mo. Sulat na pagpapagin na ito
kita makikasaan pagkakaroon sa demonstration effect nakaliwang naranasan ng isang mamimili sa pagkonsumo ng isang produkto at serbisyo. Kayo naman sa dalawang kahon sa card, siguraduhin tama ang sasagot. At hindi si Crush. Sino? Mark? Ang mga kapapala na tulad ko ay maraming salit pala na makapagpapit ng trabaho tulad na namin. Nakakatawa na lang kami. Nakuha natin sa iba, nakakapekto nito at ito kailangan na bukas nito ang dapat isang parang salapi para sa produkto at technicians. Kung kaya, nararamdaman na matutulog ito at maging po pag-iwasan na ang pag-uusap. Buti naman. Buti talaga sila si Crush. Sinama si Mark. Sino naman makakapagpapagi sa tatlong kahon? Paano mo magagamit ang ating natutunan sa pagtutunan buhay? Okay? Magagamit ko ang aking natutunan sa totoong buhay sa pagiging ko sa matalino at magaling sa pagtutunan. Sa pagkonsumo sa isang produkto at serbisyo upang matutusan ang mga kailangan at mga bilihin ang mga bagay na gusto natin na walang iniisip na epekto sa ating pagdating. Yan, magaling. Ngayon, bigyan natin ng bawat isa na Coca-Cola lang. Alam niyo ba yun? Okay, 1, 2, 3, go! Okay, ang makakausay niyo lahat. Sana ang lahat na yung sinunod sa inyong mga sagot ay inyong may apply sa buhay at dalhin ninyo kung saan man kayo tutungo, lalo na pagdating sa pagdating, pagdating sa pagpapahalaga ng mga salit dapat ay may-apply nyo sa buhay at pagdating sa tama. So yun lamang, maraming salamat. Ito ay magkakaroon tayo ng panibagong gawain na kung saan alam mo lahat kayo ay magiging active or kailangan mo na yung aktibong partisipasyon. Dahil ang ating gagawin na gawain ngayon sa panghapon na ito ay pinamagatan mong yan. Gawain or bunot mo, hula mo. Basta sa ating pamuto, magpapalitan ng kahon ng guro at sa loob nito ay may mga tanong na kailangan masagot. Lalampasan nito ang mga tao. Awit at sa paghinto nito ay ang pag-aaral na huling mahalaga na kahon ay siyang bunot ng mga kausap. Matapos ay tutuloy ng mga pag-aaral sa isang salit na nakakaapekto sa pagkonsumo ito ng bibila. Ang nakakasagot ng tamang sagot ay nakakatanggap ng premyo na inihindan. Yay! Ayan! Patunay na parang excited kayo lahat sa ating palabang ito. Sana naman kayo ay magkaroon ng edukasyon ay magkaroon na active na participation sa gawain ito. Dahil may handa ako pag-premyo. So, dito sa gawain ito ay malalaman ko kung nakinig kayo sa ginawa kami na video, na sa kaya video. Yung mga gawain ito ay magsusukat kung nakinig kayo sa ating talakayan ngayon. Dahil alam ko, lahat kayo ay makakasagot at limited lang ang ating premyo kaya kung sino ang mas perfect, siya ang makakasagot at siya rin ang makakatanggap ng premyo. So, simulan na natin. Simulan na ang kanta.
Ang mag-asawa ko ay kilala sa pagiging masigop na consumer. Dahil tuwing araw ng sweldo ay nagtatabi sila ng kanilang kita upang handa sa mga mangyayari sa mga susunod na araw o panahon. Tulad ng mga sakunang kalamidad, anong sabi ko lang nakaka-apekto sa pagkonsumo ito na bibilang. Gusto ko is mga inaasahan. Ito mga buwan, nagkaroon na sila ng need sa pagdalisyon ng sibuyas at bawang pataas ng presyo, inflation rate at ng mga resulta ng mababa pagkonsumo ng ilang pamilya. Anong salita ang nakaka-apekto sa pagkonsumo nito na bibilang? Yung sagot ko po is pagbabalik. Si Mary Joy ay isang mag-aaral sa Beitang-Shan. Dahil sa daming mga proyekto at materiali, napag-desisyonan niya ang hirap sa kanyang klase at palitan na lamang ito kapag may pera na siya. Anong saling ay nakaka-apekto sa pagkonsumo ito na bibilang? Sa pagkakautang ko. Sino tayo sa mga ng premyo? Joy ay madaling mahihulihan ng mga nakikita niya sa online shopping. Kung kaya madalas ang kanyang pagkonsumo ng iba't ibang produkto at serbisyo kahit ito ay mamahalin. Ano sa liit na nakaka-apekto sa pagkonsumo ito na bibilang? Mga sagot ko is demonstration technique. Tama. Ito na lang ninyo. Para sa ating huling para sa ating huling katanungan ay sisimulan na natin. Historian. Parang game na game talaga sa ating dalawa. Masaya ko na yung katanungan natin. Pakilaksan para marinig na yung mga Si Ma'am Robin. Si Ma'am Robin ay isang magaling na tubero. Ang kanyang araw-araw na sinisweldo ay 350 lamang kung kaya't ang kanyang pamilya ay nakakaranas ng kakulangan sa pang-araw-araw ng pagsumo. Anong salik na nakaka-apekto sa pagkonsumo ito ng bibilang? Tingin ko po ang sagot dito ay Pero kapag namin yung mga sarili natin, hindi kayo nakakuha ng ating tayo, ay nagsamali kayo sa ating gawain ito. Ngayon naman ay dadakpan sa ating kalimang gawain kung katingala sa pagkakang makayahan sa pag-isip na tamang sagot sa mga binigay kong katanungan. Ngayon naman ay magiging artista kayo na kung saan didinanan natin ng makayahan sa pag-arte. Dahil kayo magiging aktor at mga actress. Excited na ba kayo sa ating gawain ito? Yes! Saan na lang ako excited sa ating gawain ito? Very good! Sasiyahan ako na sa nagbibigay ako ng isang gawain sa inyo ay parang nakikita ko sa inyo ang kailangan dahil sa gawain ito ay bawal ang bukit, bawal ang mga makakamlay. Dahil ang gawain ito ay pinamagatan ko. Yan. Gawain pa ay gawain bulagan. Ito ang ating manso. Ipapakatagawa mga mag-aral. Ang bawat pakat ay gagawin na isang
tungkol sa inyong salin na nakaka-apekto sa pagtuturo mo. Ang bawat angkat ay bibigyan na 5 minuto upang ipresenta sa klase. Ang pagkaan ay nakabase sa rubric na inihandaan mo. Pagkatapos ng presentasyon, ay magbabahagi ng feedback ang guro at ang mga kapwa ng klase tungkol dito. So, ito po yung ating rubric sa pamatayan sa pagmamagkakaalisan ng pinaglahan. Meron tayo itong criteria, nilalaman, mensahe, pagkakabuo ng presentasyon, pagsasabay ng karakter, pagsasabuhay ng karakter, gandaan, hindi sa nila. Naging 5 puntos para sa napakahusay, 10 puntos naman para sa mahusay, at 5 puntos lang naman sa hindi gaano mahusay. Kung gusto ninyo magkaroon ng mataas na puntos, dapat ay makita ninyo ang inyong kakilahan. Hindi na dapat kayo mahiya dahil grade 9 na kayo o nasa ika-siyam na may kami kayo. Igugrupo ko na kayo. Ito ang aking unang grupo, ikalawang grupo, ikatatlo, at ika-apat na grupo. Maaari na kayo makipag-usap sa inyong mga kagrupo. Para sa inyong paghahanda, ngayon ay matutunghayan natin kung ano ang kanilang ng buong senaryo, paano nila ito i-present sa atin sa harapan. So, tatawagin ko ang unang grupo. Makikita lahat ang pagkatapos na ipili tayo ng isang leader upang magbigay ng feedback sa kanilang ginagawa. So, ang scenario ko namin is about sa kita. So, ako po yung gagawin bilang boss ko na dalawa. Ako po yung kaibigan ni Coco. Hi! Ayan. Ay, ngayon, ibigay ko na sa inyo ang inyong makikita para sa ating sa linggo. Ito sa yung pag-game, dumadaan. At kayo naman ay Thank you po. Hindi naman po, may marami pa akong gagastusan dito. Marami pa akong kailangan sa bahay. Ang ba yung mga bigas o mga gusto mo namin sa pamilya. Yun ba? Masarap yung fried chicken. Yun lang. Hindi mo na ako. Sige. Bye-bye. para naman sa isang grupo, maaari na kayo pumunta sa harap para ikita ang inyong grupo. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa ito po yung aming dadalagaan patungkol sa utang. Nag-iisip ko kaya ako, ang ganda-ganda. Uy, may trainer! Asa mga contribution para sa Christmas party? Bawat kasi, wala kasi. Okay na. Luwag na kayo contribution na wala ka ng comparison meron. Teka. Okay. Ang ganda mo ba? Hindi pa. Wait, how will provider? Next week. One week. Is. Thank you. Ngayon naman, natawag ako sa mga leader ng bawat grupo para magbigay ng feedback about sa mga pinakita na rin yung mga klase. So, ako naman bibigay ng feedback about sa mga pinakita yung presentasyon. So, kung i-rate ko po yung presentation ng group, ang naman ng group is 7 out of 10 kasi yung patay sa mga dahil sa mga group ko is 9 out of 10. Para sa aking feedback sa iyong mga pinakita, lahat kayo ay mahusay na kayo ng ngunit, meron lang isang grupo na siyang may pinakamagaling at mas naipakita nila ang ating pamantayan sa pagmamagka. Binigyan ko sila na perfectong puntos o meron sila 15 puntos dahil nasa maganda ang kanilang
sure maging artista sila. So, palakpakan natin, bigyan natin ng mga alam mo ba yun, yung clap? 1, 2, 3, 1, 2, 3, wow! Ulit, ayun naman. 1, 2, 3, 1, 2, 3, wow! So, susunod natin na para naman sa ating muling bahagi ng ating talakayan, gusto ko magkaroon tayo ng class recitation kung saan nagagagulan ko kayo patungkol at kung paano ninyo masagot ang aking katanungan. Handa na ba kayo? Ibigay ko kayo na isang minuto para masarin na rin yung mga naisulat upang mamaya kapag nagtanong ako ay may maisagot kayo. So, yung mga walang nasulat, i-block na lang sa inyo mamaya kapag tinanong ko kayo. Yan. Maaari na itabi ang mga walang nagtitirang mga papel man dyan kung ano ba nasa taas ng inyong mesa. Sisimulan na tayo. So, kanina marami tayo na gawain. Nagkaroon tayo ng talakayan, nanood kayo. Marami kayong mga gawain na ginawa. So, ngayon ang aking unang katanungan ay nasaan ang bahagi o parte ng ating aralin na inyong nagustuhan? Ang content sa ating nagtatakay mga salita na naka-apekto sa pagtutungo dahil mas nalaman na namin ngayon kung bakit ang ibang mamimili ay nakakaranas ng shortage o kakulangan sa pagkonsumo sa karaniwang suliranin natin mga consumer po. Mahusay. Pagtutulain na nakikita sa ating talakayan ng hapon. Dahil nakikitaan kita na na-engage ka or nagiging lahat kayo, actually lahat kayo is nakikipag-participate sa ating gawain. So, para naman sa ikalawang katanungan, paano niyo mapapahalagaan ang inyong mga natutunan bilang isang consumer? So, mapapalaghan ko po ang aking natutunan bilang isang mamimili na dapat po ay maging matalino tayo sa pagpili ng mga itukonsumo natin lagi. At lagi pong pangangailangan ng ating unahin bago ang ating kagustuhan. Ay isa po dapat maging magaling po sa paggamit ng pera o kinikita natin upang maiwasan at pagkakautang o pangulangan na rin. Mahusay. Bilang isang mag-aaral, alam ko na ang inyong allowance o yung budget ay galing sa inyong mga magulang. So, dapat kung alam ninyo na yung pera ninyo ay hindi pa sa inyo galing, wala pa kayo sapat na trabaho na pinagpunan na yung allowance, dapat is aware kayo sa inyong magagastos. Kaya kanina, meron kayong gawain ng budgetary plan na kung saan mas nag-enhance yun yung inyong financial literacy. So, kung dahil doon, sa simple gawain natin na yun, bilang isang matalinong consumer, nagkakaroon kayo ng idea kung paano yung gagawin ito, paano yung gagastusin ang inyong allowance sa isang buong mundo. Para sa ating huling na tanungan, nagamit kayo na ang demonstration effect. So, ano ang demonstration effect? Yan, wala naman nakaalala, wala naman makakasagot. Ang demonstration effect ay isa siya na-influensya nito, na-apektuhan nito ang ating pagkukumo through the social media. Ngayon kasi, aware naman tayo na gumagamit tayo ng iba't ibang teknolohiya sa pagkukumo natin. Meron na tayong tinatawag ngayon na online shopping, na kung saan, alam ko sa inyo, isa sa inyo ay linggo-linggo kayo tumatanggap ng parcel. So doon, mas nakakadali dahil sa paggamit ng social media platform o social media apps, napapadali ang ating pagkonsumo ng produkto, ng serbisyo at produkto. So bilang isang mag-aaral, paano yung maiiwasan epekto ng demonstration effect? Maiiwasan ko po ito sa pamamagitan ng balanse pagkonsumo at pagkatino tayo sa pagdidesisyon. Dahil hindi natin alam kung dapat ba ito ikonsumo o hindi. Iwasan dito natin mapanipula o sumunod sa gusto ng media upang hindi basta-basta maubos ang ating pera. Ayan, mahusay. Ano ba yung mga sarili? Hoping ako na pagkatapos ng ating klase na ito, pagkatapos ng ating talakayan na ito, hindi lamang sa apat na sulat ng silid ito na i-apply ninyo yung mga natutunan. Kundi sa mga araw-araw ninyong pamumuhay dahil na meron tayo sinasabi na ang isang matalinong consumer hindi nakakaalala sa shortage o hindi siya nakakaalala sa kakulangan sa pagkonsumo ng serbisyo
Yan, ito lang po. Meron na ba ang lahat? Kung meron na, ay maaari na kayo magsalita. Tandaan ninyo na huwag kalimutan isulat ang inyong pangalan, ang section at ang date ngayon. Sa pagsasagot na inyong mali na maikling inyong pagsusulit ay iwasan ang makipag-usap sa inyong mga katabi. At lalo higit ay iwasan ang magtingin sa papel ng inyong mga katabi. Meron lang kayo 10 minuto para sagutan ito. Ayan, natapos namin yung 10 minuto. Naalala niyo pa sa amin yung mga papel sa harapan. Kaya po sa harapan namin yung mga ang papel. Ayan. Ngayon, sa huling bahagi ng ating talakayan, ay meron na kong itinanda dito isang takdang aralin. Babasahin ko lang at makinig ang mabutinap. Babasahin ko sa inyo ang ating panuto. Ang ating panuto ay gumawa ng isang poster na ang suliran pinakamalak ng lipunan sa Santiago, kakulangan sa pagkonsumong tulad ng walang sapat na kita o pinansyal. Bilang isang mag-aaral ay alam ko mas marami pa kayong magagawa. Katulad ng paggawa ng campaign poster na bahagi ng pagpapakita ng gustong pamamahala ng kanilang pagkonsumo ng pinansyal na kapasidad. At ito ay babahagi sa inyong social media account tulad ng Facebook account. Ang mas maraming reaksyon ay makakuha ng mas mataas na pagka. Sa inyong gawa, mamatahan ko kayo sa pamamagitan ng rubrics na aking inanda, na kung saan ay mayroong criteria na nilalaman, mensahe at klima, ganda, linis at pagiging malikhain, mataas na reaksyon sa social media post, maganda at malinis ang inyong bulang.